Kamusta mga kuys? It's me, Ali, and this is Kuys Ali Vlogs. For today is mag-unbox tayo ng isang action camera na nabili ko at napili ko kumpara sa ibang mga action cam. Sasabihin ko rin kung bakit ko siya napili at bakit siya ang binili ko. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa 78 subscribers ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala at suporta na binigay niyo sa akin. Kaya kung ikaw, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Tara, let's go! So yung camera na bili ko ay nandirito sa loob. Bagong lahat, gusto ko magpasalamat sa Photoline, SM San Lazaro, at kay Sir Joshua, at pati yung staff ng Photoline. Maraming salamat sa inyo. Sobrang bait nila doon at sobrang accommodating mga kuys. Kaya kung bibili kayo, bumili kayo sa kanila, meron pa kayo matatanggap na discount. So mga kuys, buksan na natin. No? Ito yung nabili ko sa Photoline, SM San Lazaro. Tinulungan ako ni Sir Joshua at ng mga staff nila. Sobrang bait nila doon guys. Kung bibili kayo, mas okay na bumili kayo sa mga store para meron kayong warranty. At sure kayo na meron kayong mababalikan na store. Are you sure about that? Unlike sa mga online seller, pero hindi ka naman nila lahat. Mas okay lang yung meron kang security sa sarili mo kapag bibili ka ng mga gadgets. So ito yung napili kong action cam, DJI Osmo Action. So yung specs nga, ito nasa likuran. Meron siyang dual screen, 4K HDR, 11 meters na waterproof. Na kapag kinonvert mo sa feet, 36 feet yun. So malalim na yun. Rock steady, na ang ibig sabihin nun yung stabilization nila. Pwede siya makashoot ng 4K 60p at meron din siyang 8 times na 1080p sa slow motion. So yung box niya, plain white box lang. Tatanggalin nyo rin to. Tapos yan. Tapos bubukas na siya. Yan. So yung unang bubungad sa inyo is yung camera mismo. Tapos yung laman niya is nandito sa maliit na box. So sa loob ng box, meron siyang camera cage, USB-C cable, curb mount, flat mount, thumb screw, at battery case with battery. So ito yung itsura niya mga kuys kapag wala siya sa cage niya. So peel na natin. So sa camera, yung mapapansin mo agad sa kanya is yung screen niya sa harapan. Tapos sa likuran naman, meron siyang touchscreen.
sa baba, yung lagayan ng battery. Dito sa side na to, dito yung lagayan ng SD card, saka yung charging port nya. Meron din ditong QS button. Sa taas naman, yung on and off nya, display button, tas record. Meron din ditong mic. At sa side na to, meron ding mic. So ito yung battery nya. So para magsara siya, dapat itulak mo siya ng madiin. Kapag may nakikita kayong orange, ibig sabihin hindi pa naka fully closed yung camera. So ito kasi pwede siya sa ilalim ng tubig, so dapat make sure na naka fully closed yung camera. So pag i-on nyo siya, didiinan lang to. Tapos ayun na. So nakalagay, activate with DJI Mimo. So ito yung app ni DJI para sa pag-update ng camera. Kasi yung unang release ni DJI is marami siyang bug. Pero ngayon is marami na siyang fix at mas okay na siya kaysa sa dati niyang firmware. Mas okay din siya kaysa sa GoPro. So sa screen, ang unang lalabas is yung date 2021. Time is ang unang dahilan kung bakit ko siya pinili is mas malaki yung screen niya kay GoPro Hero 7 at kay GoPro Hero 8 Black. Mas madali mo siyang mananavigate at makikita yung mga finifilm mo. Yung pangalawa naman is yung front screen niya. So mas madali ka makakapag-vlog at makikita mo yung sarili mo habang nag-vlog ka. Unlike kay GoPro Hero 7 at kay GoPro Hero 8, hindi mo siya makikita. Pero meron namang mod na nilabas si GoPro, yun yung media mode. At naglabas din sila ng display mode. Pero parang hindi pa siya available hanggang ngayon. At ang presyo niya ay 5,000 bawat isa. Okay. So ang sumunod na rason is mas mura siya kumpara kay GoPro Hero 8. At kung bibili ka sa Photoline is magbibigay pa sila ng discount. So okay talaga, mas mura at mas affordable siya kumpara sa GoPro. Damn! Next is yung nare-recognize niya yung mukha mo. So parang meron siyang face recognition na kahit saan ka pumunta is yung mukha mo yung pinofocus niya. So yung sumunod mga kuis is meron siyang removable lens na unlike sa GoPro Hero 8 is kapag nabasag na o nagasgasan yung lens mo is wala na at mahirap makahanap ng mga nagre-repair at replacement. Sumunod is madali siyang lagyan ng ND filters. So yung mga ND filters is yung lens na kinakabit mo sa camera para mabawasan yung exposure mo kapag masyadong maliwanag. So yung sumunod is madali mo lang siyang i-switch from video to photo gamit yung quick switch na button. Na unlike sa GoPro Hero 8, kailangan mo pang itap dun sa screen niya. Bukod dun, madali mo ring i-switch yung screen sa likod papunta sa harap gamit lang yung double tap ng 2 fingers. Nice. So mga kuys, highly recommended ko talaga tong DJI Osmo Action, lalo na kung magmo-motovlog ka o kung magta-travel vlog ka. Especially yung sa mga nakabike, magaan lang siya. Mas magaan siya dun sa GoPro Hero 8.
So mga kuys, dito ko natatapusin, no? Hintayin ko lang muna yung mga accessories na nabili ko sa Shopee. At para matesting na rin natin si DJI Osmo Action. At gusto ko lang ulit magpasalamat sa 78 subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. Pag nag 100 na tayo is magpapag-giveaway ako. Merong isang mananalo ng 100 peso load or 100 pesos na GCash. Isisend ko sa kanya at i-video rin natin bilang proof na totoo yung ginagawa natin. Yung mechanics ng raffle is ililink ko sa baba. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, mag-leave ka ng like, at i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. So once again, it's me, Ali, and this is Goy's Ali Vlogs. Bye!